makakaila na malaking tulong ang CCTV sa investigasyon ng mga krimen. Bukod sa pagkilala sa mga suspect, pwede rin daw itong gamiting ebidensya sa korte. Nakatutok si JP Soriano. September 2010 nang makuna ng CCTV ang pagnanakaw sa isang restaurant sa Quezon City. Ipinalabas ito sa 24 oras at nai-report sa pulis. Hindi pa nahuhuli ang sospek hanggang ngayon, pero nag-iwan ng leksyon sa mga staff ng restaurant ang modus ng sospek na nagpanggap na customer. Pagka may kakaibang kilos yung customer or yung ibang tao, tapos may kasama siya, tinitignan namin yung mga tables kung talagang may tatambay ng matagal, tapos may magtitingin sa amin, tapos kunwari may mag-order pero hindi naman pala, na-empower po kami. Ayon sa PNP, hindi maikakailang napapabilis ng mga CCTV ang kanilang investigasyon sa isang kaso o krimen. Ang nakunang pananakit ng isang customer sa kahera ng restaurant sa Maynila kahapon halimbawa, maaari raw gamiting ebidensya sa korte. To establish yung identity, to establish the guilt of the concerned party. Wala naman nababiolate na right dyan dyan sa parte ng criminal. Kaya yan po ay tinatanggap ng maraming korte. Umaasa ang PNP na maisa sa katuparan ng panukala nilang gawing mandatory at requirement na para sa mga business establishment ang pagkakaroon ng CCTV. Yun nga lang baka hindi kayanin ng maliliit na negosyante ang gasto sa pagpapakabit ng CCTV na naglalaro ang presyo sa 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Depende sa klase. Yung pagpuputap ng CCTV, while useful, may not be that practical. So iniiwanan na natin yan sa wisdom ng ating mga mambabatas. Ang top silugan na ito sa Maynila, isa lang ang tumatao pagdating ng gabi. Wala pa silang CCTV. Kung ako po yung tatanungin, pabor po ako ron para namin po sa seguridad namin o sa seguridad ng mga kumakain po. Pero mayroon ring maliit na negosyo ang nagpakabit na ng CCTV. Tulad ng isang bakery sa Balintawak na hinold up kamakailan at binugbog pa ang babaeng tindera. CCTV camera ang naisip na paraan ng sari-sari store na ito na magpoprotekta sa kanilang tindahan na 24 oras ang operasyon. At kahit nga daw kulang sa budget, hindi sila nagdalawang isip na magpalagay nito bilang paprotekta sa kanilang mga staff. Isa raw halimbawa ng malaking tulong ng CCTV ang pagkakahuli sa mga miyembro ng kilabot na Ozamis Robbery Hold-Up Group na nang hold up ng convenience stores sa Maynila at business establishment sa Parañaque at Bacoor, Cavite. Ang PNP, bumuo na rin ng database para maibalik ang CCTV files ang mga investigador. JP Soriano, nakatutok 24 oras.